Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na ang lalaking matagal kong minahal ng tahimik ay magiging roommate ko. Sa edad na 30, akala ko kabisado ko na ang buhay ko. May trabaho ako, may sarili akong maliit na apartment, at natuto na akong mamuhay ng mag-isa. Hindi man perpekto ang buhay, kontento na ako. Ang tanging bagay na hindi ko kailanman natutunang ayusin ay ang nararamdaman ko para kay Lucas. 11 taon na kaming magkaibigan. Nakilala ko siya nung pareho pa kaming nagsisimula sa trabaho. Sa unang tingin pa lamang, alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi dahil sa hitsura niya, kahit hindi ko maikakailang napakagwapo niya. Ang nagugustuhan ko ay kung paano siya makitungo sa mga tao. Tahimik siya, responsable at palaging handang tumulong. At sa paglipas ng mga taon, nahulog ako sa kanya ng pasikreto. Tahimik, walang umaamin, walang umaasa. Dahil alam kong may sarili siyang buhay. May mga naging relasyon siya. May mga taong minahal at wala akong karapatang guluhin pa yon. Kaya pinili kong maging kaibigan niya. Hanggang isang gabi, tumawag siya sa akin. Pwede ba kitang makausap? May kakaiba sa boses niya. Okay lang? Hindi masyado. May problema sa apartment ko. Kailangan kong umalis agad. Kinabukasan, dumating siya sa apartment ko dala ang 2 maleta. Hindi ako makapaniwala nang sabihin niyang wala pa siyang mahanapang bagong matitirhan. Pwede ba akong makitira muna sa'yo? Tanong niya. Natigilan ako. Makitira? Sa akin? Sa iisang apartment? Sa iisang kusina? Sa iisang sala? At ang pinakamasama sa lahat, iisang pader lang ang pagitan ng kwarto namin. Sigurado ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Kung okay lang sa'yo. Saglit lang naman. Gusto kong sabihin na oo agad. Pero ang lumabas sa bibig ko ay sige. Iyon ang pinakamahirap na sige na nasabi ko sa buong buhay ko. Sa unang mga araw, pilit kong ipinapaalala sa sarili kong roommate ko lang siya. Pero paano ko gagawin yon kung bawat umaga ay siya ang unang taong makikita ko? Minsan, sabay kaming nagkakape bago pumasok sa trabaho. Minsan, naghapunan kami habang nagkukwentuhan tungkol sa araw namin. At kapag gabi, nauuwi kami sa mahabang pag-uusap tungkol sa mga pangarap, pagkakamali at mga taong minsan naming minahal. Mas lalo ko siyang nakilala. At mas lalo ko rin siyang minahal. Isang gabi, umuwi akong pagod na pagod. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang naghihintay sa sala. Late ka? Sabi niya. Marami lang trabaho. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ka pa kumakain, di ba? Umiling ako. Hindi siya nagsalita. Dumiretso lang siya sa kusina at nag-init ng pagkain para sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Paano kung hindi lang pala ako ang may nararamdaman? Pero bago ko maitanong iyon, biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen at sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. May mensahe mula sa isang taong hindi ko kilala. Binasa niya yon ng ilang segundo bago mabilis na isinara ang cellphone. Pero nakita ko ang huling linya. Hindi mo siya maaaring mahalin. Alam mo kung ano ang nangyayari kapag nalaman niya ang katotohanan.
At doon ko unang naisip, ano ang itinatago sa akin ni Lucas? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mensaheng nakita ko sa cellphone ni Lucas. Hindi mo siya maaaring mahalin. Alam mo kung anong mangyayari kapag nalaman niya ang katotohanan. Sino ang nagpadala doon? At higit sa lahat, sino ang tinutukoy niyang siya? Ako ba? Kinabukasan, sinubukan kong kumilos na parang walang nangyari. Ayokong tanungin si Lucas dahil baka isipin niyang nangingialam ako sa personal niyang buhay. Pero habang nagkakape kami sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin na tahimik siya. Hindi ka okay? Tanong ko. Okay lang ako. Sigurado? Ngumiti siya ng bahagya. Bakit? Nag-aalala ka? Napatingin ako sa kanya. Roommate kita, syempre. Tumawa siya. Roommate lang? Hindi ko alam kung biro lang yon o may ibig siyang sabihin. Ano bang gusto mong sabihin? Umiling siya. Wala. At doon nagsimula ang mga sandaling lalo kong hindi maintindihan. Naging mas maalaga siya sa akin. Kapag umuwi akong pagod, may pagkain na sa mesa. Kapag nakakalimutan ko magdala ng payong, tatawagan niya ako para sabihing sunduin niya ako. Minsan, kahit hindi ko sabihin, alam niyang may problema ako. Isang gabi, umuwi akong basang-basa dahil sa malakas na ulan. Pagpasok ko sa apartment, agad siyang lumapit. Bakit hindi ka naghintay? Hindi ko naman alam kung uulan ng ganito. Kinuha niya ang tuwalya at inilagay sa ulo ko. Magkakasakit ka niyan. Natawa na lang ako. Hindi naman ako bata. Alam ko. Huminto siya sa harap ko. Pero pwede naman kitang alagaan. Hindi ko alam kung bakit parang biglang naging mabigat ang hangin noong mga oras na yon. Magkalapit kami. Sobrang lapit. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas sa mga mata niya. Ilang segundo kaming nagkatitigan hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya. Napaatras ako. Tiningnan niya ang screen at agad na nawala ang ngiti sa mukha niya. Siya na naman? Bulong niya. Sino? Hindi siya sumagot. Lumabas siya sa balcony para sagutin ang tawag. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nila. Sinabi ko na wag mo na akong tawagan. Tahimik siya sandali. Hindi ko siya sasabihan. Humigpit ang hawak niya sa cellphone dahil ayokong mawala siya. Napahinto ako. Ako ba ang tinutukoy niya? Nang bumalik siya sa loob, wala akong lakas ng loob para magtanong. Sa halip, nagkunwari akong abala sa paghahanda ng kape. Pero napansin niyang iba ang kilos ko. May problema ka ba? Wala naman. May gusto ka bang sabihin? Umiling ako. Lumapit siya. Alam mo, pwede mong sabihin sa akin kahit ano. Napangiti na lang ako ng pilit. Ganon din sana ikaw. Natahimik siya. Parang alam niya kung ano ang ibig kong sabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may kumatok sa pinto. 3 beses. Binuksan ni Lucas ang pinto at nakita ko ang isang lalaking hindi ko kilala. Matangkad, maayos manamit at halatang pamilyar kay Lucas. Nang magkatitigan sila, parang tumigil ang oras. Lucas? Sabi ng lalaki. Matagal na kitang hinahanap. Hindi gumalaw si Lucas. At nang hawakan ng lalaki ang braso niya, nakita kong tila nanginginig siya. Pagkatapos ay tumingin ang lalaki sa akin. Siya ba? Hindi ako nakapagsalita. Tumingin siya kay Lucas at ngumiti ng malamig. Hindi mo pa rin sinabi sa kanya? Umalis ka, sagot ni Lucas.
Pero bago siya tuluyang umalis, sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Sabihin mo sa kanya ang totoo, Lucas. Bago ako ang magsabi. Pagkasara ng pinto, tumingin ako kay Lucas. At sa unang pagkakataon, nakita kong takot siya. Lucas? Napatingin niya sa akin. Anong katotohanan ang ayaw mong malaman ko? Hindi siya sumagot. At sa katahimikan niyang yon, alam kong mas malalim pa ang sikreto niya kaysa sa inaakala ko. Matagal bago sumagot si Lucas. Nakatayo lang siya sa harap ko. Tahimik, habang ako naman ay naghihintay ng kahit isang salita mula sa kanya. Anong katotohanan? Ulit ko. Umupo siya sa sofa at yumuko. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong parang hindi niya alam kung paano haharapin ang isang problema. May mga bagay sa nakaraan ko na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Simulan mo sa totoo. Napatingin siya sa akin at doon niya sinabi ang isang pangalan. Daniel. Hindi ko kilala si Daniel pero alam kong siya ang lalaking dumating kanina. Ex mo ba siya? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumango. Oo. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong bigat sa dibdib ko. Alam kong may mga naging relasyon si Lucas. Hindi naman yan bago sa akin. Pero iba ang pakiramdam ko ngayong kaharap ko ang isang taong malinaw na may malaking bahagi ng nakaraan niya. Pero iba ang pakiramdam ngayong kaharap ko ang isang taong malinaw na may malaking bahagi ng nakaraan niya. Gaano kayo katagal? Halos 5 taon. 5 taon. Mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Bakit naman kayo naghiwalay? Tumingin siya sa sahig. Hindi naging maayos ang relasyon namin. Hindi na ako nagtanong. Akala ko tapos na usapan pero bigla niyang sinabi, hindi siya ang dahilan kung bakit kita pinatira rito. Napatingin ako sa kanya. Ano? Alam kong may iniisip ka. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Pinili kitang maging roommate dahil gusto kong makasama ka. Napatawa na lang ako ng mahina. Lucas, matagal na tayong magkaibigan. Kung gusto mo lang ng kasama, marami ka namang pwedeng tawagan dyan. Pero ikaw ang tinawagan ko. Natahimik na lang ako. Hindi ko alam kung bakit parang may ibang kahulugan ang bawat salitang sinabi niya. Bakit? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya diretso sa mga mata ko. Dahil kapag kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa loob ng maraming taon, pinangarap kong marinig mula sa kanya ang mga salitang may ibang ibig sabihin. Pero ngayong malapit na itong mangyari, natatakot ako. Lucas, may isa pa akong dapat sabihin. Umupo kami sa magkaibang dulo ng sofa. Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita sa akin ang isang lumang larawan. Si Lucas at Daniel iyon. Ngunit may isa pang lalaki sa larawan. Mas bata. Hindi ko agad makilala. Kilalang kilala mo siya, sabi ni Lucas. Tiningnan ko ang larawan ng mabuti at bigla akong nanlamig. Ako iyon. Mas bata pa ako, pero malinaw na ako ang nasa larawan. Paano? Hindi aksidente na nagkakilala tayo. Hindi ako makapagsalita. Sinabi ni Lucas na maraming taon ang nakalipas bago pa kami naging malapit. May isang pangyayaring hindi ko na maalala. May isang tinulungan daw akong lalaki matapos itong maaksidente. Hindi ko alam kung sino yon dahil ilang minuto lang ang nangyari. Ang lalaking yon ay si Lucas. Hindi ko siya nakilala noon,
pero nakilala niya ako. Hindi niya ako nakakalimutan. Simula noon, sabi niya, hinanap kita. Napatayo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Dahil natatakot ako. Sa akin? Sa nararamdaman ko? Tumahimik kami. Lumapit siya sa akin pero hindi niya ako hinawakan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero habang tumatagal, hindi na kita kayang tingnan bilang kaibigan lang. Mabilis na tumibok ang puso ko. Lucas, alam kong may nararamdaman ka sa akin. Hindi ako nakasagot dahil tama siya. Sa wakas, napatingin ako sa kanya. Paano kung sasabihin kong matagal na kitang mahal? Hindi siya gumalaw. Parang natakot siyang marinig iyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit at bago pa man tuluyang magtagpo ang mga labi namin, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang bagong mensahe mula kay Daniel. Binasa niya ito at biglang nagbago ang kanyang mukha. Kung talagang mahal mo siya, sabihin mo sa kanya kung bakit siya ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Napatingin ako kay Lucas. Anong ibig niyang sabihin? Hindi siya sumagot. At sa unang pagkakataon, naisip ko na baka ang pag-ibig na matagal kong hinihintay ay may kapalit na sakit na hindi ko pa handang harapin. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatitig lang ako kay Lucas habang hawak niya ang cellphone na parang iyon ang pinakamabigat na bagay na dala niya. Lucas, anong ibig sabihin ng mensahe ni Daniel? Umupo siya at ilang segundo ring nanahimik. Bago tayo naging magkaibigan, panimula niya, may isang desisyon akong ginawa na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Umupo ako sa tapat niya. 5 taon akong naging kay Daniel. Mahal ko siya noon, pero dumating ang panahon na napagtanto kong hindi na siya ang taong gusto kong makasama. Bakit? Dahil may ibang taong unti-unting naging mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang alam ko ang susunod niyang sasabihin. Ikaw, napayuko ako, pero hindi ko pa naiintindihan ang nararamdaman ko noon. Natatakot ako, kaya pinili kong lumayo. Pero bakit ako? Tumingin siya sa akin. Dahil ikaw ang taong hinahanap ko kapag masaya ako. Ikaw ang gusto kong tawagan kapag may problema ako. At ikaw ang taong naiisip ko bago ako matulog. Hindi ko napigilang mapangiti kahit may luha sa aking mga mata. Ang tagal kong hinintay na marinig iyan. Lumapit siya sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayoko mawala ka. Tahimik kaming nagkatitigan. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi kita pinatira dito dahil kailangan ko ang roommate. Napatingin ako sa kanya. Pinatira kita dito dahil gusto ko magkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo to lahat. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako natatakot. Lucas? Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko kailangang hulaan ang nararamdaman niya. Nang magtagpo ang mga labi namin, parang nawala lahat ng taon na ginugol ko sa pagtatago. Isang malaking halik lang iyon, pero sapat para malaman kong totoo ang lahat. Nang maghiwalay kami, nakangiti siya. Matagal ko ring hinintay iyon. Tumawa ako habang pinupunasan ang luha ko. Akala ko ako lang. Hindi. Magmula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami simpleng roommates. Naging mas bukas kami sa isa't isa. Natuto kaming magsabi ng nararamdaman kahit minsan mahirap. May mga araw na nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pero natutunan naming huwag tumakbo palayo. Isang gabi, sinabi ni Lucas na kailangan niyang harapin ang pamilya niya. Alam nila ang tungkol sa atin. Kinabahan ako. Baka ayaw nila sa akin.
Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. At ginawa niya. Hinarap niya ang pamilya niya at ipinaglaban ang relasyon namin. Hindi naging madali ang lahat. May mga taong hindi agad nakaintindi. May mga salitang masakit marinig. Pero sa bawat pagkakataong gusto kong sumuko, nandyan si Lucas. Makalipas ang ilang taon, balik kami sa apartment kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik siyang nagluto habang ako naman ay naghahanda ng mesa. Naalala mo? Tanong niya. Ang alin? Dito kita unang hinalikan. Napangiti ako. Hindi ko makakalimutan iyon. Lumapit siya at inilabas ang maliit na kahon. Binuksan niya yon. May isang simpleng singsing sa loob. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, sabi niya. Tungkol ito sa pagpili sa isa't isa kahit hindi madali. Naluha ako. Gusto kong makasama ka, hindi lang bilang roommate. Napangiti ako. Kung ganon, ano ako? Hinawakan niya ang kamay ko. Home. At sa sandaling iyon, natigilan ako. Minsan, ang taong matagal mong minahal ng tahimik ay hindi pala kailangang habang buhay na maging lihim. Minsan, kailangan mo lang ng lakas ng loob na sabihin ang dalawang salitang matagal mong kinakatakutan. Mahal kita. At sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, siya ang taong pinili kong manatili. Hindi bilang roommate, kundi bilang taong gusto kong makasama hanggang sa huli.